nakagat na agad yung ano, clutch bell. 2.5 nga, 2.5. Araramdaman mo na agad yung ano, yung kagat ng, ayan o. Ito, susubukan po natin yung bagong CVT set natin, yung 13 grams tsaka 15 grams na combi, at tsaka yung kinabit natin na 1000 RPM na pang X-Max 300. Overtaken, ito magandang setup, yung 1000 RPM tapos 13-15 para may arangkada at tsaka dulo. O diba? 70 km agad eh. Magpapalit tayo guys ng center spring dito sa ating Venture ADB na meron ng 41,000 odo. So kalasin muna natin. Size nito guys 46mm. Yan siya, 46. So palitan natin. So ang center spring natin from Yamaha X-Max 300, kasukat siya. Tingnan din natin kung gaano na siya kalambot, tapos i-compare natin dito sa kung gaano siya kataas. So ito yung stock. Ito naman yung sa Yamaha X-Max 300cc. Ayan siya guys yung difference. Mas mataas to syempre. Ay mas mataas to. Ito mababa. Siguro dahil gawa ng ano, ng matagal na to, umabot na to ng 41,000 odo. So ito papalit natin. Sa lambot naman, matigas to, matigas to. Hindi ko sure kung 1000 RPM to or ano 800 RPM. Yung nakalagay dyan
made in Indonesia. Ito yung barcode nya. Hindi ko sure kung ano 800 RPM. RPM 800 yata to. Tapos ito naman yung cup nya. Swak naman, so compatible siya. Kabit natin. Wala siyang nakalagay guys kung ilang RPM doon sa Shopee link, pero stock talaga siya ng X-Max 300. So kung ano yung stock ng X-Max 300, ganun siya. Hindi ko sure kung 800 RPM or 1000 RPM. Swak na swak, mas mataas dito sa stock ng ano. So magbabago din yung pagpag nito guys, kasi mas mataas to or mas maganda yung balik nito sa torque drive natin. So kakabit na natin, bagong linis naman to, so hindi na natin lilinisin. Tsaka mamaya meron tayong ipapakita dyan na naka combi flyball tayo ng 15 grams tapos 13 grams. Papakita ko sa inyo kung ano yung posisyon na ginawa ko. Let's go. Kabit muna natin to. Ang pagkakabit nito guys, kamay nyo muna hanggang sa masagad nyo yung nut na to dun sa dulo. Saka nyo gagamitan ng impact para sure talaga na tama yung thread na pagkakahulman nyo dito sa torque drive. Ngayon, naigpitan na natin ang kamay. So, impact wrench na. So ganun lang guys, napaka basic lang. Sa 41,000 odo, ito lang yung napalitan ko. Ito nga yung bagong center spring natin, tapos bola, tapos pulley ng Honda ADB 160. Huwag kayong gumamit ng Honda ADB na 150 kasi maliit yung diameter nun. Mas malaki kasi ang diameter ng pulley ng 160 kaysa sa 150. Mas malaki siya, so may dulo siya. Torque drive nya stock, clutch bell nya stock pa rin, ayan o. Clutch lining nya stock. Next kalas natin, kakalasin na natin tong clutch nya assembly kasi meron na tayong pangkalas. So ito yung sinasabi ko sa inyo na combi. Papakita ko sa inyo. Ayan guys, combination yan 15. Ito yung dito banda yung 15. Ito 15 to, 15, 13, 13, 13.
Dito sa dulo yung 15 ko kasi nandito yung wall eh. Ayan, ganyan lang. Hindi ko nalinisin masyado kasi okay naman eh. So balik natin. Maganda to guys, may arangkada. Tapos may dulo. So tingnan nyo yung lining or ano niya, flywall ba tawag nito. Tingnan nyo yung pagkaka-guide ng belt mula dito hanggang dulo talaga. Ayan, hinihila ko lang siya guys, kinabit ko lang to para mahila ko to. Ayan, naipasok naman natin para may clearance zone at mailapat natin tong pulley na to ng maayos. So kailangan may ganyan guys oh, para hindi siya haharang doon pag nag-lock tayo. Ayan, ito sinasabi ko guys, nalock na siya tapos may play pa to para hindi siya magiging harang doon. So pwede na natin higpitan. Balik natin tong bell. Tapos panda rin natin. Ayan yung odo niya, 41,095. So yan yung ano niya, yung belt niya. Sulit, hindi siya mapagpag. Ito yung stock, pinalitin natin ng pang X-Max 300cc na flat spring. Itong belt na to guys, stock lang ng Venture ADV yan. Binalik ko yung stock. Tiga natin. Goods naman. Ito, susubukan po natin yung bagong CBT set natin, yung 13 grams tsaka 15 grams na combi, at saka yung kinabit natin na 1000 rpm na pang X-Max 300. Maganda siya, maganda yung response niya, sobrang sulit. Ang problema niya, ma-RPM siya. Maganda siya sa ano, sa overtaking, sa arangkada, sobrang ganda. Kaso tataas yung ano mo nito, yung gas consumption. Kasi nga ma-RPM siya. Pero sobrang wala akong masabi sa ano oh. Wala akong masabi sa buwelo niya. Grabe, ang sulit. Lalo na sa ano, sa rektahan, talagang ibibigay niya yung ano. Ayun oh, talagang inaalis ka sa ano niya eh. Solid, maganda to pag ano, touring lang. Sobrang solid, ano, mabilis lang siya maka RPM na ano, mataas.
Set natin na GBT na 13 grams tsaka 15 grams. Tapos center spring na 1000 RPM. Ang ganda to pag gusto mo ng yung overtaken, ito magandang setup. Yung 1000 RPM tapos 13-15 para may arangkada at tsaka dulo. O diba? 70 kilometer agad eh. Ang bilis niya eh. Powered kasi yung engine natin. Meron siyang 16.2. So kailangan paparisan mo siya ng magandang panggilid. Bibigay niya talaga yung overtaking na hinahanap mo. So yun yung natin, observation. So palagay ko parang konting upgrade siya sa stock na spring tsaka stock na bola. Mas maganda, di ba? May konti kang oh, tingnan nyo, 7,000 RPM, oh, 83 na agad, oh. Ang galing, alis na alis talaga yung yung bira ng makina eh, sobrang sulit. Wala lang tayong dito eh, yung talagang clear na clear eh, yung overtake talaga tayo. Oh, ang bilis, oh, kaya overtake tayo, oh, 80 kilometers agad, oh. Solid, no? So yun yung natin, observation na maganda yung 1000 RPM tapos naka-combi. Yung pala natin guys, yung pulley set natin is pang Honda ADV 160 or PCX 160. Basta Honda ADV at PCX 160, plug and play siya. Kasama na doon yung backplate, yung pulley set, tsaka yung bushing nya. Sasalpak mo na lang doon. Hindi kasi pwede yung stock ng Venture yung pulley doon. So set talaga siya papalitan. Tsaka 160 na variation ang piliin nyo kasi mas malaki ang diameter or mas malaki ang pulley ng 160 kaysa sa 150. Pag sinukat mo kasi yung Venture pulley ng Honda ADV 160 tsaka pulley ng Venture ADV is magkasing laki siya. So yun yung fit para dito, malaki ang pulley ng Venture ADV, pang 160 siya. Ang pulley naman ng 150 is maliit yung diameter by by 4mm, parang ganon, or 5mm, ganon siya kaliit. So nakita nyo naman dun sa pulley ng ating Venture na sagad siya mula simula hanggang dulo yung belt. Kaya wala na akong babaguhin sa pulley na yon, kundi bola na lang or kaya yung mga rampa-rampa, di ba may kalkal pulley yung mga ganon. Meron kasi ako nakita sa sa Shopee na yun, may mga kalkal. Alam niyo yung dulo ng pulley or rampa, nakakalkal. So may isasagad pa kung yun ang gagawin natin or ikakabit natin, di ba? So pag na worn out na to, yun ang bibilhin natin, yung pang Honda ADV 160 na pulley na kalikal na, yung sagad na yung flyball ramp nya. Ito kasi stock lang to eh, kaya nilalaro lang natin yung bola-bola nito. Tingnan nyo yung arangkada nito, oh. Sulit eh, iiwanan kaluluwa mo dito eh. Alam nyo guys, matagal na sa akin tong Venture na to, 2 taon, magtatatlong taon na eh. Pero minsan talaga hindi mo talaga ma-memorize yung powered ng motor mo eh. Minsan napipiga ako ng maiiwan yung katawan ko, parang ganon.
Hindi mo siya basta-basta na kaya ko 'to ipiga ng ipiga. Hindi ka ano, hindi siya ganoon. Kasi yung makina niya malakas eh. 4 valve siya eh. Hindi mo siya yung yung traffic tapos piga ka lang ng piga, hindi. Kasi ibibigay niya yung power na gusto mong kung hindi ka kabisado. Stuck pa yung panggilid nito guys ha. Ganon siya. Ganon ang power ng ng engine lang. So this is Grip Moto na traffic dito sa open canal. Tingnan nyo guys oh. Konting piga lang natin eh. So titingnan natin kung ilang RPM bago siya tumakbo. Ayan, 1,500 RPM yung normal niya. So titingnan natin, dahan-dahanin natin. Ako lang naman mag-isa, wala namang sakay. So nasa 56 kg. Oh, 2.5. Teka, 2.5 to 3,000 RPM na alis na yung yung motor. So ulitin natin. Wait lang. Nakagat na agad yung clutch bell. 2.5 nga. 2.5. Araramdaman mo na agad yung yung kagat ng ayan Nararamdaman mo na agad yung kagat ng makina eh. 2,500 RPM. On your grip. Bye bye.